Nalipay kayo kung nakita-kita. Pwede pa man siguro Rio sa kuwan? Okay na lang ko niya? Okay. Ro, okay ka na Ro? Init Ro, init. So, salamat sa Ginoo. Walang kong mag-expect na muna yung turnout na to. Sa ato ang unang higayon sa pagsimpa nga sa Ginoo dini sa atong balay tikmanan. O salamat sa Ginoo nga naghataghan kita karon. Nga muna madalang tayo ng puno. Anak, pero salamat sa Diyos nga nilagpas kita. Palakpakan na itong Ginoo. Praise God. So, lahat ipakuha ko sa pagsimba hanggang sa Ginoo. O actually, ako kayo may pasalamat nga sa Ginoo. How God has sustained us. Sulod sa tulong ka bulan nga nakita wala na tayo tigo dinhi. Ako nakita ang unsa mo ka concern sa ako nga kahintang nilagay na sayo nakita nga nakita ingon nga pastor o kanina itong main trabaho buluhaton o salamat sa Ginoo nga walang ninyo nagpagamit ko sa Ginoo ba walang ninyo pasagdi sa panahon nga di na tagagawas o ang Ginoo labihan kami nagpuso kayo gani natay mga kaigsuunan po na tuwa na sa lagyo na wala ganit dugay-dugay na wala ginapo sila ikita dinhi sa tuwang tigmanan sa managtigo pero ako kung sa ako giila ng milagros Ginoo ba nga ang nahitabo manawag din sila na pastor kaya akong mga tabang na so pagkalimutan kayo na-sustain ang mga panginahanglan no? Mga ginagmay natapos ka na kay sa tinungod lang bisan tungkol kung ganinian wala nang tayo tingkong diri-diri kanunay mo na itong mga balayro nun no? Binulan na balayro nun although wala ta kuksa pero ito pagsilbig ito kamubayan kaya matapok man ikot tinanap ko ang mga tag 100,000 kung hindi kamubayan o kuwan so natingalan kay every end of the month na ako'y mga ubay-ubay po nga mga share sa mga kaigsuunan ng mga finances so naka-atagtani ipilang ka mga balayro nun ito sa mga pinulan gawas pa na na-sustain ang ato mga sana adlaw kaya atong ikinahanglan kita pero sa atong lawas ini naman to hal na ikakapalit kung sinina karon basta maka-ana oh so nabatayan ganin ako nga kuman sa primas ihugot mo gani ako ang kasumis no oh ang ako kinitita ko baktos na ko ning abante og isa ka bangag oh so sa ako ba nanampo Ginoo no daghan nakita ninyo nanampo no salamat sa Ginoo so God is so good niya sa akong kalipay ni Mrs. kay dili ko ni kasalanan nga hitabo kunya ang mga kaigsuunan kamo na nagihapon sa pagtabang nga ni kanamo oh so I am encouraged nga i-post na ko naiuban nga mga pastors nga pinus lang pastor ay i-post na oh so wala hinambog man ang mga so may ako ipaghinambog gani man ako oh inatag ni sa mga tao gani ako giday gising pa ang Ginoo kay kini mga tawhana taliwala sa kalisod naka-extend og mga tabang amen oh mo na labi tinuod ikaduha na ako mga tao mga subject ko sa pastor ayan na i-post kay di nakatagaan kaya nakita ko sila nagitagaan ka no tanaw ra na mga tinawhanon nga mga una-una bitaw mga una-una mga kanang walay krus nga mga una-una oh so ang ako I am so proud sa Ginoo sa katawhan na kamo nagpadayon sa pag-paambit sa inyong mga kananaan sa mga financial o material. Gani ko nakabalik sa istura o mga kabataan luto-luto na sa palang adlaw. So, ginagmay ako. Pagkat kayo kung may pagsugod. Salamat sa Ginoo. Ang tinuod mo na dili lang kami, kung dili kitang tanan, bisustinahan sa Ginoo. And I believe
showing miracles na kaigsuunan mo na sa Ginoo. Nagamilagro siya sa tagsa-tagsa ng mga ginabuhi. Labot sa tanan sa kita, kaya ako, itong pastor ninyo, i-declare din ako, na wala yung matakdan, mataptan nga, mga kaigsuunan, no? Kalabot nining malatian na gitawag nila nga pandemic, no? Global nga balatian. 200 na kapit sa nasod nga natakdan na ang taptan ini. O we declare na walay mataptan nga di ka nato. Ito ba man? Kung pananglitan, wala usok ang yawa. Wala usok. Kung pananglitan, mataptan, dili ka maunsa. Kaya mo na ikingon sa pulong sa Ginoo. Makainom tao mga hilot, dili taman, mahilot. Pero ang kay diha, do you believe? So karong panahon na, ang pagtuo ang ikinahanglan nato dito sa pulong sa Ginoo nga nagsulti ng proteksyon ng kaniya. Palakpakan nato Ginoo niya, no? So karong butaga, gusto na ko paambit ka na kaniya sa pulong sa Ginoo. Palibot na. 2 Timothy chapter 3 verse 13 up to 17. Siguro ka na ito ang verse din na. 2 Timothy chapter 3 verse number 13. Naging ang pulong sa Ginoo, evil and false men will become worse and worse, using deceit and themselves overcome by deceit. But see that you keep to the teaching you have been given and the things of which you are certain, conscious of who has been your teacher. Sige. Sama na. Kaya ko na lapit. Halihaw na po dyan sa atong sermon. Kay naglayan na po tayo. Sige, tagapulingin. So, sa sunod, verse number 15. No? Gingon ang pulong sa Ginoo sa verse 15. Saya. Kung nasukat sa imong pagkabata, hingbaluan mo ang mga balaan nga kasulatan, nga makahimo kanimo, nga magialam mo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo nga anaa kang Kristo Jesus. Okay? Ang tibuok nga kasulatan gipugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahigpit nga maandam sa bukos alang sa tanang maayong buhat. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Actually, nining katapusan mga adlaw. Doon na lang may duha nga pwede nga paglihok sa katapusan ng adlaw. Ang chapter 3, the whole chapter, ang context naghisgot si Apostol Pablo sa katapusan mga adlaw, mga kaigsuunan sa oras Ginoo. O kung tanaw na ito dito sa Matthew chapter number 24, ako makaplagan dito ang 24, chapter 24, doon ay mga butang gisgutan sa Ginoo sa Kristo dito. Ang pinakagisgutan niya dito, kantong pag-ingon niya ba, pag-abot nila dito sa templo, ay siya walay bato, nagipatong sa bato, nga dili bunubo, na hinumdum mo na, huwag niya mahibilin. Pero nangyari mga disipulo, nindungon dayon sa yahaw ng tanah, maingon dayon ng mga disipulo, tug-ani ni, kung kanus ani siya mahitabo. Kanus ka mabalik. Doon nagpipila nila ng mga pangutana. Kanus ang mahitabo katong templo nga pag-ubod o walay bato, magipatong sa mga bato nga mabilin. No? Atong mga templo. Ang second temple of Israel. Ingatan ang pangutana nila, maingon sila nga kanus ka mabalik ang panahon sa mga pagbalik. Then kanus matapos ang kapanahonan. Karon ang mga preachers pila ng kuridas, no? Gihimo nilang sign ang pagtukod sa templo tungod ani ba nga naipon bitaw, naipon tungod ani nga gitapok kini nga mga
mga butang gisugutan ni Jesus. Ang mga preacher karon ilang gihimo na timailhan ang pagtukod pagbalik sa templo sa Jerusalem. Muna nga, kasagaran sa mga end-time preachers karon, ano yung mga last days preachers, ang ilang sign na bumalik si Hesus Kristo kung tukuro na ang templo sa Jerusalem. Kung doon na na yung mga gubat nga mga mahitabo o mga trahedya. So ilahan ang gihimo nga timailhan sa katapusan sa kapanahunan. Actually, kung gusto mong masayod sa katapusan sa kapanahunan, ang katapusan sa kapanahunan nagsugod sa pagkamatay ni Hesus Kristo o ngadto sa pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo aron buhaon niya iyang simbahan. So karon mao ni ang gitawag na last days. O sukat ni atong panahon na bisan pa atong wala pang matay si Hesus Kristo, daghan na kay mga ngilngig nga nahitabo. Kung magistud ka og pandemic kanang mga virus nga mipatay og daghang mga tao sa ibang kalibutan, ngilngig kayo nahitabo atong 1918 nga Spanish flu. Diba? Nga 50 to 70 million ang namatay worldwide. Karon mga pila palay na TP ron sa kanang kuan. Wala nakabot pag 200,000 namatay worldwide worldwide sa ato dire naa sa mga 900 plus ang namatay. Pero ako bitaw giobserbahan. Murag dili tanan nga namatay COVID ang inundan. Pagkamatay di masangil na lang ang COVID. Anak. Sa ako lang ang analysis. So, posible nga dili tanan mga kaigsunan ko na sa Now, mas kinig, napatoy kung sa itong klase sa sakit na oras lang, kiring na ka. So, kinig ato, kung gayon siya mag-develop, no? 14 days, di ka na kakabalo na naan na di ay nasa imuhang lawas. Kunya, kunting paita kayo, kay itudluan ta, palayo ka sa laing tao, kita mo ay gihimong way ayo. No? Itudluan ta nga, kana kinahanglan na ay social distancing. Aron mahita mo ang social distancing, maghuna-huna ka nga ikaw na kay sakit anak. Imagine nun mo, pahuna-huna ko na kay sakit anak. So COVID. So, dili ta mo sugot anak. Amen. So, kung mag-istot ka o mga trahedya, mga kuyaw, mga panghitaw, mas kuyaw ka itong nangaging ang mga panahonan. Daghan ka yung mga nanamatay. Naapatoy na diskubrihan ni paing na istoryahan na yung pila ko kabilyon, ang iyahan na walang nanamatay. So, mga trahedya ng mga panghitabo. Kunya, nakabantay ko nga, kada na ay trahedya ng mahitabo, kada na ay mga mangilgig ng mahitabo, mingo dahil ang mga magpapalik, katapusan na rin sa panahonan. Ubalik ng Ginoo. No. Ramay ako, na-born again ko, first year high school. Nakadugog na ko anak, basta na ay mga kuyaw, bitaw na mahitabo, pero sila, ubalik na yung Ginoo. Yan, nagida na lang 40 city, makabalik ang Ginoo. Mga anak, no? Kaya, mao pa na gamiton sa mga pastor lagi, ang mag-control ang mga tao. Kaya di ba, kabantay mo, nga sa unang panahon gani nga na ay mga hadlok tayo, marang panahon nga mudaghan ang sulod sa simbahan, mga tao, mudaghan ang manimba. No? Kaya nga naman, hadlok sila kay kasi balik sa Ginoo. Ang kuwaon, katurang-tuwa sa simbahan. No? Dili tanang nanulog sa simbahan, madahan. O kay dili siya garantiya nga nakasulod ta aning dili nga madala ta. Kay ang madala katurang mga anak sa Ginoo. Kinsa tong mga anak sa Ginoo, katong mga born again. Kinsa tong mga born again, katong mituo kang Ginoong Kristo nga Ginoo manluwas sa iyang kinabuhi. Palapakan nato Ginoo anak. Amen. Amen. Kuya bituo ta na. Amen. So katuan, ang akong encouragement pagpuyong tanong normal aning panahon na dili ta magpahari sa kahadlok. Amen? Amen. Bumalik na Ginoo karon dili pa. Ano pagpuyo padayon sa kay karon igugutan naman ng mga negosyo, makatrabaho, unsa pa, makapamuhi, makapananaw. Ano? Pagpuyo diha aron matuman kung giingon nga duha nagdaro gikuha ang isa. Normal ba nga nagdaro sila ana? Kay wala may nasayod kung karon sa balik ang Ginoo. Amen?
Duha nagtilaw sa linuto, nawala ang isa. Oh. Duha naghigda sa ilang higdaanan, nawala ang isa. Di kalit nawala ang isa. Nakatanaw mo atong salida nga life at death in the night. Katong nag-isgot o rapture. Dito gani sa simbahan. Tingala sila nga kanina yung mga bakante, mga bangko, huwag ka na sila yung pang-rapture yan, ha? Tingala sila, huwag ako ba nangawala na sila, nagpabilin pag-ewan, bilang pastor? Nabilin? Laliman ka, ha? So, bisan pa, pagka-pastor, dili, garantiya? Ha? Nga naman? Kaya na-app yung mga pastor ito, no? Hindi garantiya yung kanto na ganito sa ma-appeal ka na sa rapture. Kaya ang garantiya sa pagka-appeal na to sa rapture, kanang anak lagi tas Ginoo. Amen. Maura ka na siya. Dili ito, kanas pastor, siguro na dili na garantiya. Ang garantiya nga anak tas Ginoo, kung ikaw na yun ang nasayon anak, nga anak na tas Ginoo. Amen. Kung saan pagkasayon pastor, ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. Ningon ang Biblia, nga kung mutuko ka, nga nagagano sa Kristo, anak kas Ginoo. Amen ba? Amen. Mituo ba ka na? Amen. Muna'y garantiya. Dili garantiya ang pagka-elder sa simbahan, dili ang garantiya ang pagkamaayo mo kanta, dili garantiya ang pagkamagihatagon, dili na garantiya, although kanak-tanan, mga bunga ka na sa atong pagkaanak sa Ginoo. Amen ba? Kaya atong tatay magihatagon, niya, abilidaran siya. Of course, ang iyang mga anak, mga abilidaran kung magihatagon siya. Amen. So, ang garantiya na ikaw ako, anak sa Ginoo. Amen. Amen. So, karon balik na rito. Sa kining ang gitawag na atong pagkagulpong sa templo kay gikuha pa ng tanan, gikuridas man sa mga preachers. Pero kabalo mo, si Jesus, sa nagsulti siya sa Mateo 24, tulo ang iskutan niya na ang pagkagulpong sa templo o ang katong mga wars and rumors of war, nanos asya, mabalik, timailan sa iyahan, pagbalik. Kana, ang giskutan. Kabalo ba mo? Ang templo sa Jerusalem, kunya, niingon dahil si Ginoo Kristo. Kano sa magkuno magtemplo sa Jerusalem, pero sa kanila mahitabo, ingon ang iyong disciples na matana sa ingon siya, dili mo labay kini nga henerasyon, mahitabo kini. Kinsa nga henerasyon? Dili to atong generation. Ilang generation, katong iyang gisultihan, katong iyang gitubag, magkunpog ang templo, dili mo labay kini nga generation, mahitabo kini siya. Ang katapusan, no? Ang katapusan sa gitawag na kay atong panahon na di ba nagsulti gani si Jesus atong panahon na mga hulog ang mga bituon, dili na musiga ang adlaw. Basahan niya Mateo 24. Muingon dahil talong, pamulong ito, ang adlaw, ipakita pa mo kahit. Pero dili na ako ay buti pasabot, anak. Ang meaning, anak, ang tawagan ang metaphor. Nagsulti si Jesus, anak na pulong, pero naa sa buti pasabot. Ang pulong nga star, o ang adlaw, ang Jewish, kadto bitaw sila religious stand sa mga Hudiyo nga atong panahon na maundan. Unsa man pastor ang timailhan sa relihiyon sa mga Hudiyo kadtong paghalad og mga mananap. Samtang maghalad pa og mananap, magpadayon ang gitmotoy ilang giila nga kahayag nila. Mga kaigsuonan ko na sa Ginoo. Ang templo, they believe that the presence of God dwells in the temple. Muna ang nahitabo. Kung magbasa mo sa Book of Hebrews, gitudluan ni Pablo ang mga Hebreano, ningon sila na wala na kanang paghalad sa mananap, aron nga mapasayo ta sa atong sala, dawaton sa pagta sa Dios. Humana na undang na, kamus ka na undang, sa dihang si Ginoo si Kristo, namatay sa krus sa Kalbaryo. Kay nagsulat si Apostol Pablo ana, wala pa mabukom ang templo sa Jerusalem. Kay ang pagkabukom sa templo sa Jerusalem, AD 70. After death.
Sa lain na term na Common Era CE, Common Era. Human namatay si Ginoong Kristo, 70 katuig human namatay si Ginoong Kristo. Kung nasulat ang Hebrehanon nga libro, AD 65 to AD 69. So naga pa, ang nangamon-agin na ang mga Hudiyo, nangamon-agin na ang mga nangamon-agin ng mga Hudiyo, pero nangatintag sila sa pagbalik kung kung saan. Halang o mananap, kaya giingnan sila sa ilang mga ilang mga katigulanan, ilang mga kaparentihan nga nag-serve dito sa templo nga dili pa imo ang kaluwasan diha kay Ginoong Kristo. Kinahanglan maghalad gyud mo og kini halad nga mananap aron pasayloon ang inyong sala. Mao nay giingon, mao nay gitambag ni Pablo ngadto kanila nga nakapatuod ang templo ha, pero dili na kinahanglan nga maghalad pa mo aron pasaylo ang inyong sala. Ug mananap tungod kay ang lawas ni Kristo nga gihalad paigo na para sa tanan sa walay katapusan. Palakpakan ang Ginoo na. Amen. So karon ang mga preachers nagsige sila paabot kanus-an na matupod pagbalik ang templo sa Jerusalem. Pero sultihan ta mo karon sa tinuod nga dili na matupod pag-usab ang templo sa Jerusalem. Kaya kung itupod pag-usab ang templo sa Jerusalem aron maghalad, maghalad pag-usab og mga mananap, kinahanglan na po nga manaog na po si Ginoong Kristo, magpuyong aning lawasa aron nga magpalansan na po siya. Unya, dili na mahimong tinuod ang giingon sa Hebrehanon, Kapitulo 10 nga, si Jesus naghalad siya sa lawas, makausa para sa tanan, ug hangtod sa kahangturan niya. Forever, He made holy those He had sanctified. Sa walay katapusan, iyang gibalaan ang iyang gilimpyuhan. Amen. Kita nga iyang gibalaan, iyang gilimpyuhan, walay katapusan na ang paglimpyo niya. Kanya ka na ito. Palakpakan na itong Ginoo. Amen. Sa pigtikan ng katapan, kung mapigtignan mo sa iglesia, dili na mubalik pa o halad si Kristo sa lawas. Amen ba? Kung kabala mo, ang last days nga gisgutan sa Israel, mao ka ng AD 70. Nga si Titus, no, dili Titus kay Elmidulan. Narap dia sa loyo. Si Titus, usa ka general sa kasundaluhan sa Roma, kaniadto kay sila naman ang naghari sa tibuok kalibutan. Ang Roman Empire man, mga kaigsuunan kung nga sa Ginoo, ning adto sila sa Jerusalem, nakigubat sila sa ikaduhang higayon. Kay doon na may mga tao nga mga Hudiyo nga nakigubat yun. Dili sila musugod na harian sila sa mga Romano. So for the second time, sa panahon sa amahan ni Titus, ni adto sila sa Jerusalem aron nga gubaton ang kininiang gubaton ang nasod sa Israel o aron mailaron sa ilang pangagabhanan. Apan tungod kay namatay man si Emperor Nero sa Roma niadtong AD 69, pagkamatay niya, ang papa ni Titus ning pauli kay wala nang lingkod sa trono dito sa Roma. Ug sa dili pauli siya si Titus, Elmidulan, si Titus, ning mao'y nahibilin o nahimong general sa kasundaluhan, samtang siya nakigubat sa Israel. O dito sa walang sa templo, mga kaigsuunan ng wala sa Ginoo. Dito ning sulod ang mga sundalo ni Titus, General Titus. Dito ning sulod ang mga sundalo ni General Titus ng mga Romanhon, libuan ka mga sundalo o ilahang gihugawan ang templo. Yan sa nila paghugaw, Pastor? Ilang gigunog, gipankuha nila ang tanan ng mga mahalon, ng mga butang dito sa sulod sa templo, gigunog nila, gibungkag nila ang templo. Apan sa wala pa nila gunuba ang mga nangamatay ng mga Hudiyo dito sa sulod sa templo. Tungod kay ginipinsahan nila ang pinakabalaan na dapat na dili masulod. Kay nagigulo, dili sila gusto nga mahugawan kay mga hintil ang mga nanulod dito. Hugaw ng mga tao sa ilang pagtanaw. Nanulod dito sa templo mga kaigsuunan ng Ginoo. So ginipinsahan nila ang holy place, most holy place to no avail. Na ang nangamatay na nagdipinsa dito sa templo, may kabat o 1.1 million ka mga tao ang nangamatay dito sa sulod sa templo. Kaya dili nila gustong mahugawan ang templo, pinakabalaan natin, pero wa sila'y nahimo, nangamatay silang kanang kung nagutpog ang templo o walay bisan isa nagipatong sa bato nga nagpalingkod sa mga building nga wala ma gutpog mga kaigsuunan ng wala sa Ginoo.
Kung kanan na ang karon nakabantay mo anang naabitay gitawag nila nga wailing wall. Wailing wall pa naman ato sila dito pagsuksok nila kung ilang mga pre-request bitaw sa mga bangang sa wall. Ana dili na part sa templo. Kural kana sa templo. Dili siya temple. Ito bitang mga dito kural sa condition ba. Kural na lang nang nahibilin. Mo na nga tama ang giingon ni Jesus Christ nga walay bato magipatong sa batuan nga dili bunog. So ang nahibilin nga dito mag-ampo-ampo ang mga Judaism, mga Jewish people karong panahon ang mga tourist po at apil po musuksok sa ilang mga pre-request dito kanang nahibilin din na kural kana sa templo. Dili na gid kana ang templo. Kay kung naapay nahibilin sa templo nga bisag wall na lang, dili mahimong bakakon si Christ. Amen ba? Mahimo siyang bakakon. Ug adtong panahon na mao kadto ang last days sa pag-rule sa pagdumala sa gitawag nga Jewish religion, mga kaigsunan ko na sa gitawag kay nahunong na ang paghalal sa templo dito sa Israel. Mo na ningon si Jesus Christ, diling pamulabay kini nga generation, mahitabo na nga malumpag kini nga mao nga templo. So pilay edad ni Jesus Christ nga namatay siya, 33. AD 30. Sa pagkamatay niya, AD 30. Kay si Christ nataw BC, 4 BC. Before Christ nataw siya. Before Christ. Nahimugsot si Ginoong Kristo. So doon na pa'y, samtang nagsulti siya, adunay 40 katuig usa pa nahitabo ang 30 kapit katuig usa pa nahitabo ang pagbunog sa templo sa Jerusalem. So tinuod ang giingon ni Jesus nga, dili pa mulabay kini nga henerasyon ang iyang gisultihan, magbunog kini nga templo. Kung sultihan ta mo, ang mao nga templo, nga physical temple, dili na matukod pa ang usan. Kaya kung nagbasa mo sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 3, giingon dito nga, giingon dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 17, kita ang templo sa balaan nga Espiritu. Palakpakan na itong Ginoo ni Anak. Ang presensya sa Ginoo, wala na magpuyo sa kahoy. Wala na magpuyo sa building. Kita na ang gipuy-an sa presensya sa Ginoo. Palakpakan na itong Ginoo ni Anak. Every one of us is a residence of the presence of God. Hallelujah. Kining atong tigumanan, gitiguman kini kung gihimo ng kining tigumanan sa mga tao nga gipuy-an sa presensya sa Ginoo. Amen. Amen. So, mao kana siya ang kining gitawag nga kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Nag-iskuta sa verse nga atong gibasa kanina. Tungod kay ang unahan kuha na siya kanang gitawag nga nag-iskuta ka na siya sa nagiging ang pulong sa verse 1 2 Timothy chapter 3, ayun siya, in the last days, terrible things will happen. Mga kuyaw nga mga panghitabo, nga mga kasinatian, mahitabo. O sa unahan nga bersikulo kung magbasa mo, gilati din ang mga kuyaw nga mga kasinatian. Kung balik tayo dito sa bersikulo 14 at 13. Versikulo 13. Sige mo. Tanawa, evil and false men will become worse and worse. Kining panahon na mo ni ang last days, panahon na to. Ano sa pastor ang last days? Pagkamatay ni Ginoong Kristo, kung ang katapusang adlaw sa katapusang kapanahonan, inigbalik ni Kristo. Moto ang last day of the last days, katapusang adlaw sa katapusang kapanahonan. Nagkasinabot mo ta? Amen. Ang nakasabot. Amen. Ang katapusang mga adlaw nagsugod sa pagkamatay ni Kristo o matapos ni sa katapusang adlaw, sa katapusan sa kapanahonan, inigbalik ni Kristo. Kay kuhaon man kaniya nga iyang mga anak, kay musulod, entrada naman ang gitawag nga Great Tribulation. So karon ang atong mga kasinatian karon, tribulation pa lang, mga kasakitan pa lang ni. Dili pa dako. Tubangan na yung katapan, ina siya, di pa ni dako.
Pero nakakita ko sa Facebook, nagkatawa ko kaya nga naman. Tungod sa kapit ko siguro nga iyang gibati ko sa, Lord, kuhaan na lang ko. No? May pagubalik lang ang Ginoo. No? Laliman ka na. So, nag-imagine ko, kung halos di na ganit kaagwanta, dinhi, aning panahon na nga, dili pa ni mo katapusan sa kapanahonan, kung sa, kanang dili pa ni Great Tribulation, dili pa ni dakong kasakitan, kung sa pagkaha, sa dakong nga, kasakitan. Tapos naman ang dakong kasakitan may tabo pastor. Musunod na, muintra ka na siya sa adlaw nga kuhaon na ta ni Kristo. Amen. Kay iya hatang kung saan? Ilalin, kay iya hatang ihiklin sa dakong nga kasakitan. Kay nakita niya nga di nakakontak. Kay katong nag-ingon nga, Lord, balik na lang kuhaan na may Ginoo. Muna ginto, pastor ba? Oh, imagine that, ang pastor gani halos di nakagwanta. Kung sa maraming bro? Oh. So karon moabot ang Great Revelation, kunya pag entrada sa Great Revelation, mao nang panahon na naa na musulod na ang gitawag nga tulo ka numero o numero sa tao nga gitawag og size. Kung magbasa mo sa Book of Revelation, nag-ingon dito nga ang tao patikan anang panahon na wala na'y kaluwasan. Kaya wala kung kay patik kung sa gingon anang number sa tao dili sa tuong kamot kung sa antan kung wakod ka ang numeruha dili ka makapalit, dili ka makapaligya. So kung sa may tamo nimo sabi tamo, parehas na itong istorya sa inahan. Pagtanaw niya sa Facebook, ang iyang anak, wala na niya mag-communicate sulod sa unong kabulan. Pagtanaw niya, nakita niya iyang anak. Kaya atos Manila, niya, unong kabulan, wala na communication. Pagtanaw niya, kay naman yung anak, nagsanding mahinuon sa, nakasanding sa sakyanan mga kining, kanang nindot ng mga sakyanan ba? Fortuner, nagsanding ito, anak, pinting sa bukas, mama. Ingon siya, tungtog ang matanga ka, ha? Unong kabulan, wala ka magpahibalo. Nadatok naman na ikan, kaya nagsanding na kung siya sa kanak. Fortuner, pinting sinawa kayo, puti ang kulong. Wala kay ayaw ha, kami din nag-antos kami sa kapitos, sa bukid. Ikaw, wala ka magpahibalo. Nadatok na kakaayaw. Nagsanding-sanding pa ka na yung Fortuner. Ingon ang anak, Nay, nasayon ba ka na ikaw? Huwag ko kasanding ka ni tumba na ko sa kabuto. Nagsanding ko na niya siya. Kaya dito sa Manila, pwede mo mahaluhay ka, pwede mo nga, maadto ka dito, kanya minus of diskarte, di ba? At ito ka kuyos magkariton. Matot, listen, kusga pa asawa ni Pastor Dan, kaya nakasinapit mo sa dito sa Manila. Kanang bukog sa, kanang manok na litson manok. Di na nila ilaban. Tungos kapitos. Kaya nasinapitan niya. Ilang sapon, higong ko na sabaw. Sa bukog. Laliman ka, anak. Oh, niya. Apil ko. Kung sa man, mangunta na ko ninyo. Apil ta sa Great Revolution? Ha? Di ka balik ya. Oh. Apil na siya. Kaya muingon ang imuhang, muingon niya ang imong apo. Ate, okay, muingon niya ang apo. Lola. Butong kayo, Lola. Kuya, kaya di pa ka magpapatik, kaya apil lagi dito, no? So, na-apil ka dito. Di ka niya kayo kung magpapatik ka, wala may kaluwasan, nasayod magka. Kabalo ba mo, daghang mga tao na sulito sa pulong sa Ginoo. Unya ang panahon nga nahibilin. Suhito sa pulong sa Ginoo pero wala bituo sa mensahe sa kaluwasan. Bilin sila, so they have the knowledge. Oh. Kunya nakabalo ka. Nga kung patikan ka wala kay kaluwasan, moingon kasi mo ako, na, di na magpamatik niya, musinggit magyud ang apo sa kaguto. Kami naghinikalan. Kung sa may una-una, niya makita na nimo ang imong anak nga nagtinga na. Kaya huwag nagkaon. Di kahagka mo ingon nito nga, sige, patiki na lang kay kanang naam. Oh. So tanawa na yung katapan.
tutuki sa ing na siya sa man. Apil ka? Ha? Great tribulation, dako nga kasakitan. Mo na nahitabo sa ang Great Tribulation sa mga Hudiyo, mga kaigsuunan ko na sa Ginoo. Katong AD 70. Oh, ngilngi kayo, 1.8 million katao ang nangamatay. Bata, tigulang, tambok, niwang. Kaya nga naman, dunay na akong kulaw, kagutob, kay gi-attack sila sa mga kaaway at panahon na. Ang Roman Empire, mga kaigsuunan ko na sa Ginoo. Pero, bisan pa sa dito sa panahon sa last days, ngilngi kayo, evil and false men will become worse and worse. Evil, dakutan o mga piki ng mga tao, musamot sila kadautan. O, aning sa atong panahon, tinuod ba na? Di ba katong pangutanan na to ni Mamang, ipangutanan na to siya, Ma'am, asay mas dautan, atong 1960 o karon, ingon siya, karon yun. O, sa ato pa, ako pasabot, nagka-worst ang atong kalibutan. Now, take note sa word nga evil, ha? Ang tanong ngayon, evil. Dautan o mga piki, dili tinuod ng mga tao, mga piki sila. So, kinsa ni mga dautan ng mga tao, dili magtotoo. Kaya dili ko mutuo nga ang usa ka tao nga na born again na, musamot siya kadautan. Ang tao nga born again yun, magkahinay-hinay, samtang magsigisag pamati sa pulong sa Ginoo, magkahinay-hinay siya kausap. Palakpakan nato Ginoo niya. Amen. 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 So, musamot kadautan ang mga tao. So, kung musamot kadautan ang mga tao, musamot kadautan ang kalibutan. Amen ba? So, take note what had happened right now. Tunay, usa ka time na nagwali ko atong i-mention niya mga kaigsunan mo na sa Ginoo kay naamay mga pastors doon kay di man po nato na malikayan kay maor man po ilang naabot but dili gikinahanglan dili pwede nga magpakahilumta. Amen ba? Kay nga naman ila naman gideklarar nga ang COVID-19 silot sa Ginoo ngadto sa mga tao. It is a judgment of God to people to the point nga unsa ang mga tao mga matay hukman sa Ginoo ang mga tao. Kanya matod pa niya ang numero 1 gihukman karon sa Ginoo ng mga tao ang China. So naapil lang. Apil putang gihukman mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kunya karon. Ingon ang Bible, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kabalo ba mo nga naapoy mga born again nga nangataptanan dito sa China? Dito sa Amerika? Oh. Ang judgment natapos na dito kay Ginoong Kristo. Muna nga, nagbutang kong title sa commission sa live ko nakakita mo ato nga, dili karon panahon nga ang Diyos nagahukom sa mga katawan. Amen ba? Oh. It is not a judgment of God. Kung saan ni Pastor, kining pandemic, COVID-19, trabaho ni sa tao nga giinspirahan sa yawa. Napa po yan? Basta ganing makadaot, dili na iyas Ginoo. Kay mo na giingon sa Bible, tanang makadaot, dili iyas Ginoo. Kay tanang mga maayo, iyas Ginoo. Basta makaayo sa tao, iyas Ginoo. Pero makadaot gani sa tao, iyas sa yawa. Pero sa'y nagpagamit ang tao. It is man's doing. COVID-19 is man's doing, inspired by Satan. Inspirahan sa yawa, mga kaigsuunan ko sa Diyos. Mo na nag-experience ta ani nga mao nga kapaitan sa atong matag-usa sa kinabuhi. Apan salamat na lang nga naa ang Ginoo nagtabag ka nato. Palakpakan nato Ginoo. Mga ka-worst ang kinabuhi sa mga tao. Nangailan sila o nagpailan. Laliman ka na. Kung batog pa niya, ayaw sa itong pailan. Amin ba? Kung saan na ito nga dito magpailan. Nga magmutuo ta, kining na yung mga president, nga mutuo ta, nga kining pandemic karon ng COVID-19, trabaho sa Ginoo. Dili ta magpailan anak kay ilag ka na sayaw. Kaya ang atong Ginoo, buutan o maayong Ginoo. Palakpakan atong Ginoo. But see that you keep to the teaching you have been given and the things of which you are certain, conscious of who has been your teacher. Apan giingon siya karong panahon na unsay atong role, unsay atong kaakuhan, mga kaigsunan. Ingon si Pablo, apan tan-awa natipigan nimo. Ang tanong tipigan.
Hapit na kumahaman. Tipigan nimo unsay tipigan mga kaigsunan ko sa Ginoo? Tipigan nimo ang pagtulunan nga gihatag nga kanimo nga naghatag og kasiguruan pinaagi sa imong magtutudlo. Kinsa magtutudlo ni Timoteo? Si Pablo, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kung tina unsa na siya nga pagtulunan, padayon na sa verse number 15. And that from time when you were a child, you have had knowledge of the holy writings, which are able to make wise to salvation through faith in Christ Jesus. Kini siya nga kamatuoran, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Kay daghan ang mga preachers nga barog karon sa pulpito nga kinahanglan mutuo na kas Ginoo kay ug di ka mutuo hukman ka sa Ginoo. Mo nang ang mga tao magpugos. Kabalo mo nga ang kaluwasan, ang pagdawat sa Ginoo dili pinugos. Amen. Kalipay ang pagdawat niini. Dili pinugos tungod kay nahadlo ka. Ang kaluwasan, ang foundation sa kaluwasan, ang pag-experience sa kaluwasan, dili tungod kay nahadlo ka. Mao ni ang giingon ni Pablo. Kukti ka na maong nga pagtulunan nga gihatag kanimo. Pagtulunan nga naghatod sa kaluwasan. Amen. Oh, kay basig tungod ani nga panghitabo magduha-duha ka na sa imong kaluwasan. Ani ba? Giluwas ka rin sa Ginoo gikan sa pagsaknit niya kanato gikan sa impierno nga maong kalayo unsa pagkaha nga di ta niyo lungsod aning panahon sa mga balatian. Palakpakan nato Ginoo niya. Which are able to make you wise to salvation through faith in Christ Jesus. Nga makapahimo nimong maalawon. Ang tarmingon maalawon. So aning panahon na importante nga mahimutang mga maalawon. That is why, importante kayo ang pulong sa Ginoo. Amen? Nagtuo ko, matungod sa hinungdan, wala na tayo simpa, nagsige na lang magbasa sa Bible. No? And that is good. Ang problema sa ito, panalitan, ibalik na regular na itong pagsimba, di na po magbasa sa Bible, no? Kung dili, gidasi ko kamo, padayon kita sa kanang bitang pagkalipay sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpaminaw. Kaya mao kini siya ang makapahimo na itong maalamon, ilabi na sa panahon sa mapitlos ni kinabuhi. Amen? Gikinahanglan na ito ang kaalam sa Ginoo nga atong masinati aron nga mag-enjoy kita despite aning mga pagsulay nga atong giatubang karon sa atong kapanahonan, mga kaigsunan. Palakpakan na itong Ginoo. So when it comes sa pagbalik sa Ginoo, mga kaigsunan, paabot lang ta. Bisan to na nga itong sitwasyon, dili normal, pero pwede tang magkinabuhi nga normal. Kaya ang Ginoo nga kinabuhi normal, kaya naa uban sa Ginoo. Amen. Praise God, nalay ko na lang sa Ginoo. Manindog tagtanan, mga kaigsunan. Hallelujah. Salamat Lord. Namatay background music din dyan para sa atong pagmamalandong sa makabiyot sa pulong sa Ginoo sa atong pagsasabi ng mga kinabuhi. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Katong healer. Atong kuyugan diha sa ato ang telebisyon ang maong awit, mga kaigsunan. Nabuhi ba ang atong paglao? Karong utagan? Amen. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. We praise you, Heavenly Father. We thank you for your faithfulness. We honor you, Lord. We glorify you. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, blessed be your name. Ato ning awito, naman yan na, mag-ampo kita, mga kaigsunan. Thank you, Lord.